Public Attorney, Asunto o Areglo, dito sa TV5. Dahil sa banta ni Nika na ipapag-gang rape si Marjorie, maaari siyang kasuhan ng grave threats. Ayon sa Article 282 ng Revised Penal Code, ang sinumang nananakot sa ibang tao na pipinsalain, sasaktan ng katawan, karangalan o ari-arian na huli o ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng alimang kamaliang mabibilang sa isang krimen ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na buwan at pagmultahin ng hindi hihigit sa 500 piso. Tungkol naman sa pang-intriga o paninirang puri ni Nika kay Marjorie, maaari naman siyang kasuhan ng intriguing against honor. Nakasaad sa Article 364 ng Revised Penal Code, ang panunudyo laban sa karangalan na ang pangunahing layunin ay dungisan ng karangalan o reputasyon ng isang tao ay maaaring maparusahan ng 1 hanggang 30 araw ng pagkakakulong o multa na hindi hihigit sa 200 piso. Ang Kongreso ngayon ay merong bill, the Anti-Cybercrime Bill. Malapit nang maaprubahan yan at gayon din may revision sa Criminal Code. Mabigat na parusa ang paninira sa Facebook, sa internet. Dahil ang paninirang puri katumbas ng character assassination, para mo nang pinatay ang isang tao dahil pinapatay mo ang kanyang reputasyon. Sandali, tatawag tayo ng isang investigador na eksperto sa mga ganitong problema at kaso na dumadating sa Camp Crame. Police Inspector Robert Reyes, ang Chief ng Anti-Cybercrime Section ng CIDG. Napakinggan niyo po lahat ang bersyon ng bawat panig dito. Pwede po bang kami ay paliwanagan niyo kung ano ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Wala pa po talagang batas na nag-penalize ng ganung action. Tutulad po sinabi nyo, pwede pong sa libel yun or harassment o depende kung sino yung nag-post or sino yung biktima, depende sa mga edad nila at sa relationship. Ang sa amin po sa pag-imbestiga, base po sa mga sinabi nila, magbabacktrack po kami, magte-trace. Makipag-coordinate po kami sa Facebook. Unang-una po yung IP address na ginamit, kung ano ba, sino bang gumamit nun. Sa totoo lang, kayang i-trace pa rin kahit nabura. Kailangan po. Basta po ma-retain lang ninyo yung URL o yung link nung specific na posting na yon, nandun lang po yun. So, kinakasuhan ng CIDG ang mga napapatunayan ay sa investigasyon na may kagagawa nito. Opo, ma'am. Marami pong salamat. Yung kasing pagpo-post ng mga libelous matters sa Facebook, kaya pa rin i-detect talaga yan. Madaling i-detect yan. Gaya mo, Nika, sabi mo, IT ang pinag-aaralan mo. Alam ko na may ideya ka din dyan. At kumisan, yun nga, may alam sa IT, sila ang mahusay mag-hack ng mga account. At may parusa yan. Siyempre, kung libelous, may parusa na presyon koreksyonal, minimum hanggang medium. Pinakamababa dyan ang 6 months and 1 day to 2 years and 4 months. At ang pinakamataas ay hanggang 4 na taon, hanggang 4 na taon at 2 buwan. May pagkakulong. Probation, pero may kulong pa rin, di ba? Habang iniimbestigahan. So, yung pananakot, gayon din. May parusa rin yan. May pag-gang rape ka. Grave threats yan. O, pag nanakot ka, ang penalty ipapatong sa'yo, mas mababa ng 1 degree doon sa gagawin na pinananakot. Ang rape, reclusion perpetua yan, habang buhay na pagkabilanggo. O babagsak yan hanggang pinakamataas na pagkakulong hanggang 20 taon. 12 taon hanggang 20 taon. Kaya napakasama ng nananakot ng kapwa. Dahil violation yan ng human rights ng isang tao. Yung siraan ka naman, violation din ng human rights yan dahil may honor ka. Karapatan mo na maprotektahan ang iyong karangalan. Yung magmumura ka sa kapwa mo, may testigo, may affidavit siya, may affidavit of witnesses, pwede isampa sa piskalya yan, pwede isampa ng pulis yan. Naunawaan mo ba, Nika? Yes, ma'am. Pwede kang mademanda. Kaya sa puntong ito, nais kong itanong, asunto areglo? Areglo po. Asunto areglo? Areglo po, ma'am. Siyempre, kung may nagawa ka dahil sa galit, emosyon,
Anong dapat mong gawin para patawarin ka ng tao na pinagkasalanan mo? Sorry po. Very good. Kung so sorry siya, okay na? Kaya mo bawiin yung mga sinabi mo kanina na mabibigat. Huwag na natin pag-usapan yung tungkol ngayon sa Facebook na yan, yung mga sinabi mo mabibigat sa kanya kanina. Kaya Yes, mo ma'am. bawiin? Sige, sabihin mo sa kanya. Sorry pala dun sa sinabi ko sa'yo kaganina na gold digger ka. Ba't ang sama ng tingin mo? Smile ka. Oh, yan. Oh, ang ganda mo pala pag naka-smile. Oh, tamong amo ng mata mo ngayon. Oh, ngayon ka humingi ng sorry sa kanya. Sorry. Sorry. Hindi na maulit. Hindi Peace. na po. Peace. Ikaw, Okay lang yun. mahirap mabuhay sa isang mundo na puro gulo, puro away. Masarap mabuhay na halos lahat ay ating kaibigan. Makipagpayapaan kayo sa lahat. Sandali lang ang buhay sa mundo. Sandali lang. Ang mundo ay masarap tiran. Kung mapayapa, masaya, sagana sa pagmamahal ng kapaligiran. Okay na kayo? Sapat na sa'yo ang sorry? Okay po. At wag nang uulit. Okay ka na. Tawagin na natin si Attorney Vanessa Ong P. Jones para sa inyong kompromiso. Matindi ang galit sa isa't isa ng mga cheerleaders na sina Marjorie De La Cruz at Nika Ricafort. Pero sa huli, nagkasundo rin ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Nika para sa mga masasakit at mapanirang salita na binitawan niya laban kay Marjorie. Nangako rin si Nika na hindi niya uulitin ang mga paninira. At nanumpa rin ng dalawang dalaga na hindi na sila mag-aaway o magpapasaringan sa kanilang paaralan. Sang-ayon kaya mga kapatid natin sa naganap kay Nick at kay Marjorie. Ikaw, Daddy, nakaka-relate ka ba sa kanilang dalawa? Oo naman, Nakipag-catfight ka rin? hindi naman isang ganoong grabing paglalabanan. Subalit ang nakita ko, kung sila man ay nagkasundo, ito ay magandang paraan upang sila ay maging tunay na magkaibigan. Nagpaplastikan lang kaya sila nung sinabi nilang mag-aareglo raw sila? Sa tingin ko naman hindi. Kasi unang-una naman nag-ayos na tayo ngayon, nandito na tayo at nakikita ko na tama na magbati na sila. Sabi nga nila na dapat tayo ay maging isang simbolo ng kabataan. Wow, thank you. Ikaw, ano masasabi mo? Dapat po talaga, parang, kasi di ba sabi nga po nila sila yung team leader, dapat sila yung maging modelo po nung eskwelahan po nila. So, mag-aareglo na sila. Hindi po. At hindi mo nagpaplastikan? Hindi po. At hindi mo nagpaplastikan sila? Hindi naman po siguro kasi parang ano po yun eh. Yun po yung initial reaction pa lang po kasi mainit pa po. Wow, napaka-positive! At yan ang say ng ating mga kapatid. Ako po si MJ Marfori. Sabi nga, ikaw ay liliwanag sa pamamagitan ng liwanag ng iyong kapwa. Gaya ng buwan na humihiram ng liwanag sa araw. Natawaan niyo ako? Kaya sa puntong ito, tandaan ng lahat. Pagdating sa batas, lahat ay patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating Jason. Anong ginagawa mo? Yung mga planchahin, pakiplansya mo nga dito. Opo, ate. Dami pong pagkain sa rep na naka-stock po. Tubig nga lang nakalagay sa rep na yun. Walang pagkain. Nagdadala pa ho ko. Kinuha ko yung mga pera ko sa ibabaw ng rep. Pero wala kang narinig sa akin. Dahil akala ko na hindi ka nakapagaya sa akin. Wala masama ugali ito. Sandali lang po. Bawal po ang murahan dito. Really? Nakatuha. Sabado rin. Huwag mong daanin sa emosyon ito. Malalaman ko kung sino nagsisinungaling.